ang mga ugali ng senior na malakas ang puso. Magandang araw po, mga ka-senior. Narito na naman ang inyong ka-senior health tips. Gabay natin para sa mas malusog na puso, mas masiglang katawan, at mas mahabang buhay. Mga ka-senior, alam niyo ba na ang lakas ng puso ay hindi lang nakasalalay sa gamot o check-up? Malaking bahagi nito ay ang ating araw-araw na ugali. May mga senior na kahit may edad na, ay malakas pa rin ang puso, hindi madaling hingalin, at kayang gumalaw ng maayos. Ano ang sikreto nila? Hindi ito biglaang nangyayari. Ito ay bunga ng mga simpleng gawi na paulit-ulit nilang ginagawa araw-araw. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga ugali ng senior na may malakas na puso at kung paano ninyo ito magagawa sa inyong sariling buhay. Una, sila ay gumagalaw araw-araw. Mga ka-senior, ang puso ay isang muscle at tulad ng ibang muscle, lumalakas ito kapag ginagamit. Ang mga senior na may malakas na puso ay hindi laging nakaupo. Kahit simpleng paglalakad, pagwawalis, o pag-stretch ay ginagawa nila araw-araw. Hindi kailangang mabigat. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang galaw. Ikalawa, maingat sila sa pagkain. Hindi nila ipinagkakait ang sarili, pero alam nila ang tamang dami at tamang klase ng pagkain. Mas pinipili nila ang gulay, prutas at pagkain na hindi masyadong maalat o mamantika. Ang puso ay naaapektuhan ng ating kinakain. Kaya kung ano ang pagkain, iyon ang epekto sa ating kalusugan. Ikatlo, umiinom sila ng sapat na tubig. Ang tubig ay mahalaga para sa daloy ng dugo. Kapag sapat ang tubig sa katawan, mas maayos ang circulation at mas hindi napapagod ang puso. Ikaapat, iniiwasan nila ang sobrang stress. Mga ka-senior, ang stress ay isa sa kalaban ng puso. Kapag palagi tayong nag-aalala, tumataas ang blood pressure at napapagod ang puso. Ang mga senior na may malakas na puso ay marunong mag-relax at hindi dinadala ang problema buong araw. Ikalima, may sapat silang tulog. Ang tulog ay panahon ng pahinga ng puso. Kapag kulang sa tulog, mas napapagod ang katawan at tumataas ang risk ng sakit sa puso. Ika-anim, masaya ang kanilang isip at damdamin. Ang kaligayahan ay may epekto sa kalusugan. Ang mga taong masaya ay kadalasang mas relaxed, mas positibo, at mas malusog ang puso. Ikapito, may koneksyon sila sa ibang tao. Hindi sila nag-iisa. Nakikipag-usap sila sa pamilya at kaibigan. Ang pakikipagkwentuhan ay nakakatulong para maiwasan ang lungkot at stress. Ikawalo, marunong silang magpahinga. Hindi nila pinipilit ang katawan kapag pagod. Alam nila kung kailan dapat huminto at mag-relax. Ikasiyam, iwas sila sa bisyo. Hindi sila naninigarilyo at hindi rin sobra sa alak. Ang mga bisyo ay direktang nakakasira sa puso. Ika-10, regular silang nagpapatingin sa doktor. Hindi nila hinihintay na lumala ang sakit bago kumilos. Ang maagang pag-check-up ay nakakatulong para maiwasan ang komplikasyon. Mga ka-senior, tandaan ninyo ito. Ang malakas na puso ay hindi lang resulta ng gamot. Ito ay resulta ng tamang pamumuhay. Hindi kailangang baguhin ang lahat agad. Magsimula sa maliit. Isang magandang ugali bawat araw, hanggang sa ito ay maging bahagi ng inyong buhay. Sa bawat araw na pinipili ninyong alagaan ang inyong puso, pinipili ninyo ang mas mahabang buhay at mas magandang pakiramdam. Mga ka-senior, ang puso ang nagbibigay buhay sa ating katawan. Kaya alagaan natin ito sa pamamagitan ng tamang galaw, tamang pagkain, tamang pahinga, at tamang pag-iisip. Kung nakatulong po ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang ka-senior health tips. Muli,
Ito ang inyong ka-senior health tips. Nagpapaalala na ang malakas na puso ay susi sa mas malusog at mas masayang buhay. Hanggang sa muli, ka-senior, ingat po kayo lagi at God bless.